Alam mo ba na bago pa nagkaroon ng mga botika at modernong ospital, umaasa na ang ating mga ninuno sa kalikasan para pagalingin ang kanilang katawan? Sa episode na ito ng Times of Old, tatalakayin natin ang mga tradisyonal na lunas na ginagamit ng ating mga lolo at lola, at alamin kung alin sa mga ito ang pinatutunayan na ng siyensya ngayon. Bahagi 1, Lagundi para sa ubo. Noon pa man, ginagamit na ang dahon ng lagundi bilang tsaa para sa ubo at hika. Sa kasalukuyan, napatunayan ng mga pag-aaral na ang lagundi ay may anti-inflammatory at bronchodilator properties na tumutulong sa pagluwag ng paghinga. Inaprubahan na rin ito ng Department of Health bilang herbal na gamot para sa ubo. Ang karunungan ng nakaraan, sinusuportahan na ng siyensya. Bahagi 2, Luyang dilaw para sa pamamaga. Ginagamit ng ating mga ninuno ang luyang dilaw para sa sugat, pananakit, at pamamaga. Ngayon, alam na natin na ang turmeric ay may sangkap na curcumin, isang makapangyarihang anti-inflammatory at antioxidant. Maaring makatulong ito sa pananakit ng kasukasuan, arthritis, at problema sa pagtunaw ng pagkain. Minsan, mas nauna pa ang kaalaman ng nakaraan kaysa sa makabagong panahon. Bahagi 3, Dahon ng bayabas para sa sugat. Noon, dinudurog ang dahon ng bayabas at ipinapahid sa sugat, o kaya'y pinapakuluan bilang panghugas. Napatunayan na rin ngayon na may antibacterial properties ang dahon ng bayabas na nakatutulong laban sa impeksyon. Kaya't hanggang ngayon, inirerekomenda pa rin ito bilang panglinis ng sugat. Bahagi 4, Bawang para sa puso. Matagal nang ginagamit ang bawang para sa alta presyon. Ayon sa mga pag-aaral, maaring makatulong ang bawang sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng cholesterol, at pagsuporta sa kalusugan ng puso. Tila mas marami talagang alam si Lola kaysa sa ating inaakala. Aral mula sa nakaraan. Gayunpaman, hindi lahat ng tradisyonal na lunas ay ligtas o epektibo. May ilan na walang sapat na ebidensya at maaring makasama kung mali ang paggamit. Ang mahalagang tandaan, maaring magsama ang sinaunang kaalaman at makabagong siyensya, ngunit mahalagang kumonsulta pa rin sa doktor bago sumubok ng anumang lunas. Ang kalusugan noon ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan, kundi sa koneksyon sa kalikasan. Ano ang tradisyonal na lunas na ginagamit ng inyong mga lolo at lola? I-comment ninyo sa ibaba at sabay-sabay nating buhayin ang mga kwento ng nakaraan dito sa Times of Old. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at samahan kami sa muling pagtuklas ng karunungan ng nakaraan.